Opo, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa araw na ito ay aming pong dalangin na nawa amang banal sa lahat na makarating buok dito sa Kawayan Isabela. Sa lahat ng mga panood yung banal na gawain, maging sa aming mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, may mga pangailangan na kagalingan sa mga nasa loob ng piitan, sa loob ng mga pagamutan, sa mga tahanan sa mga oras na ito. Dalayan po namin unat may mapagpalang kamay at pagpalain mang bawat makapanood. Lahat naman narito sa gawain na ito dito sa Kawayan Isabela. Ano man ang kailangang mga pangailangan, sampo ng lahat na managhahanap ng kaligtasan sa pahunang dalay na aming minamahal kinagalang na malapastor, mahal ebanghilista, pagpalain mo kami, alisin mo ang lahat ng mga hadlang. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. God bless you, mga minamahal. Makabalik na po muna tayo sa ating mga upuan. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Alam niyo, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ipangaral ang Ibanghilyo. Atin pong hiniling ating mga Bible readers, Brother Louie Angeles, Brother Nilo de Guzman, Brother Rom Salcedo. Pakiupuan na lang, Beloved Brother John, yung mga bakanting upuan dyan sa harap, Beloved Brother John Generoso. Upuan na lang ninyo, yung mga bakanting upuan dyan. Paulo, yung mga pwedeng umupo doon. Beloved Brother Nanding, apat pa yung ating Bible readers. Napakahalaga, mga minamahal, ang ating pong palaging isakatuparan ang inuutos ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang mga utos ng ating dakilang Ama sa langit ay sampalatayanan ninyo ang aking Ibanghilyo. Amen. Sampalatayanan ninyo ang aking Ibanghilyo. Yan ay matagpuan natin sa Marcos Kapitulo 1, talatang 15. Sinabi ng Biblia, kailangan sampalatayanan, hindi lamang pakinggan, bagkus sampalatayanan ang kanyang Ibanghilyo. Amen. Sa aklat ni San Marcos, Kabanatang 1, ang talatay 15, at sinasabi na ganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Uriin ang kanyang banal na pangalan. English, Tagalog po tayo, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, malapit na ang panahon. Sabi ng banal na kasulatan, ito pang winika ng ating mahal na Panginoon. At sinabi niya, naganap na, ang panahon ay malapit na, ang kaharian ng Diyos, malapit ang kaharian ng Diyos. At ang sabi, kayo'y magsisi at magsisampalataya sa kanyang Ibanghilyo. Basahin po natin ang English version, kindly, mga minamahal. From the book of St. Mark, chapter 1, verse 15. And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Naganap na! Malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at magsisampalataya sa kanyang Ibanghilyo. Kaya nga po, mula Luzon, Visayas at Mindanao, tawid dagat pa, maririnig po ninyo ang pangangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa buong Kinapal, preach the word. Ipangaral ang salita ko, ipangaral ang Ibanghilyo, at turuan ang tao na sampalatayanan ang aking Ibanghilyo. Amen. Hanggat hindi sampalatayanan ng tao ang Ebanghelyo ni Kristo, hindi nila matanggap ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sabi po rito sa Juan 14:1, paniwalaan ninyo ang Diyos at paniwalaan din ninyo ako na sinugo ng ating dakilang Diyos. Paniwalaan ang Diyos at paniwalaan ang kanyang bugtong na anak na sinugo niya upang maghatid sa atin ang Ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon. Sa aklat po ni Juan, Kapitulo 14, ang talatay 1, huwag maglumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. From the book of St. John, chapter 14, verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. God bless you, mga minamahal. Unahin palagi natin ang English Bible readers. Sabi po ng Biblia, mga minamahal,
Panampalatayanan ninyo o maniwala kayo sa akin at sampalatayanan din naman ninyo ang sinugo ko. Bilang anak, sinugo ang ating mahal na Panginoon Jesucristo sa lupa upang anong gawin? Mangaral ng Ebanghelyo. Mangaral ng Ebanghelyo upang ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak bagkus magkamit ng buhay na walang hanggan. So ang sabi rito mga minamahal, ito ang ipinapagawa sa inyo ng dakilang Diyos na manalig kayo sa Kanya at manalig din naman kayo sa inutusan Niya. Pumarito ang anak ng tao. Kaso ngayon itinuturo, propeta lamang ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang dakilang Diyos ay nag-utos mismo. Siya mismo ang bumaba sa lupa. Hindi siya propeta. Siya ay dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa upang magligtas sa sangkatauhan. Sa 6:29 ng Juan, sinabi po rito mga minamahal, ito ang pinapagawa sa inyo ng dakilang Diyos. Inyo pong manalig kayo sa Kanya at manalig din naman kayo sa Kanyang sinugo dito sa lupa. Amen. From the book of St. John chapter 6, verse 29. 29. Jesus answered and said unto them, This is the work of God, Yes. that you believe on Him whom He hath sent. Juan Kapitulo 6, versikulo 29. Sapagkat si Jesus, sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, ito ang gawa ng Diyos, ay inyong sampalatayanan, yung sa kanya ay nagsugo. Ito ang gawa ng Diyos, inyong sampalatayanan, yung sa Kanya ay nagsugo. So ang lahat ng mga nangangaral ngayon ng Ebanghilyong purong-puro ng mahal na Panginoon, inatasan sila ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. So sampalatayanan daw at ang sabi ng Biblia, ito ang isa sa mga ipinapangaral ngayon. Sabi ng banal na kasulatan 4:17 ng San Mateo, pinagsisisi ang lahat ng tao. Amen. Mangagsisi 4:17 ng aklat ni San Mateo, isa sa mga dakilang utos ng mahal na Panginoon, pinagsisisi ang lahat ng tao. From the book of St. Matthew, chapter 4, verse 17, from the time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Sa aklat po ni Mateo, Kapitulo 4, talatang 17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, Managsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Umpisa sa kanyang pangangaral, winiga niya ito, mangagsisi kayo. So ang ipinapangaral ngayon ay ang pagsisisi. Amen. At ang sabi rito, ang pagsisisi ay mayroong dalawang bagay. Hindi lamang pagsisisi na ating mga kasalanan ang gawin natin, hindi lamang po yun. Sabi ng Biblia, may dalawang bagay ang pagsisisi. Ang sabi rito, una, kapag nagsisi ang isang tao, ay talikuran niya ang lahat ng kanyang kasalanan. Kapag nagsisisi ng isang tao, kailangan talikuran niya ang kanyang mga kasalanan. So dalawang bagay ang pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at ang pagharap sa Diyos. Matapos pagsisihan ng tao ang kasalanan, ay siya ngayon ay handa nang humarap sa Diyos. Amen. Upang paglingkuran ang mahal na Panginoon. Nasaan ngayon? Kung kaya't buong Pilipinas, tuwing meron tayong krusada, pagkatapos ng krusada, may nangangalaga na mga new converts, ng mga new believers. Bakit? Kailangan mananatili sa kanila ang kanilang tinalikuran na kasalanan, kanilang maiwasan na at mananatili sa kanila ang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Okay, ang sabi pa po rito, 3:74 ng Lucas, magpilit kayong magsipasok sa kaharian ng mahal na Panginoon sapagkat makipot po talaga ang daan tungo sa buhay at malapad ang daan tungo sa kapahamakan. Pagkatapos pinagsisi ng mahal na Panginoon mga tao ay ang sabi, magpilit kayong magsipasok. Amen. Sa pintuan ng langit.
o sa pintuan o daan tungo sa kaligtasan, sapagkat masikip, makipot ang daan tungo sa buhay, malawak ang daan tungo sa kaligtasan. Yan po ang napakahalagang mga bagay na dapat nating malaman, mga minamahal. Sa lahat na nagsasaliksik ng katotohanan, naghahanap sa Diyos, mayroon tayong gawin. Paniwalaan ang kanyang ibanghilyo, pagsisihan ang ating mga kasalanan. Dalawang bagay ang gawin sa pagsisisi: talikuran ang masamang gawa at humarap sa Diyos at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. 3:74 ng Lucas, mga minamahal. From the book of St. Luke chapter 13 verse 24. Strive to enter in at the strait gate. For many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Lucas Kapitulo 13, versikulo 24. Magpili kayo magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Hindi lamang po basta yung pangaral ang Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Yung pong mga workers from Manila, sa iba't ibang lugar na pinanggalingan namin, amin pong pinipilit na maipangaral ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Nagbibiyahe po yan ang hating gabi, ginagawang gabi ang araw ginagawang gabi, upang lamang maabot ang lahat ng ating mga kababayan ng pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Andyan po yung magmula sa umpisa ng krusada, wala nang uwian yan sa kanilang mga tahanan, wala nang pasyal yan, wala nang kain-kain ng iba, wala nang tulugan ng iba. Maipahayag lamang ang Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Anong sinabi? Magpilit kayong pumasok sa makipot na pintuan tungo sa kaharian ng Diyos. Sapagat marami ang nagsusumigap na makapasok dito, ngunit hindi nangyayari. Nga marami ay naghahanap, saan ang Diyos? Paano ako maligtas? Paano ko marating ang langit? Marami! Ngunit sabi ng Biblia, hindi nila natagpuan. Why? Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi nila matagpuan ang mahal na Panginoon. Hindi nila matagpuan ang tunay na daan unless na kanilang hanapin muna ang kaharian ng Diyos. What is the kingdom of God? Sabi ng Biblia 14:17 ng Romans, the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ito po ang pangangaral na sinasabi ng mahal na Panginoon. Magpilit kayong pumasok sa pintuang makipot, sapagkat marami ang nagsisikap na makapasok dito, ngunit hindi mangyayari. Bakit hindi sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos at hindi nila nakilala ang tunay na Diyos? Hindi muna nila hinanap ang ating mahal na Panginoon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is seeking first the kingdom? Iyo munang alamin saan ang tunay na Ebanghelyo. Amen. Hindi yung kahit ano lang, basta may nangangaral, salita ng Diyos ang binigkas, okay na ito. Hindi. Seek first the kingdom. Saan ang kaharian ng Diyos? Ano ang kaharian ng Diyos? Sino ang magtuturo sa akin? Anong sabi? For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Kapag magkatagpo kayo ng nangangaral at nung mapakinggan ninyo ito, kayo ay nagkamit ng pagbabagong buhay, gumaling ang inyong mga karamdaman, nagbago kayo unti-unti sa inyong masasamang gawi, sabi ng Biblia, at nagkaroon kayo ng kapayapaan, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Oh, hallelujah! Saan ang kapayapaan? Marami nagsasabi ng mga nangangaral ng salita ng Diyos sa ngayon, nandito ang kapayapaan. Saan nyo matagpuan ang kapayapaan? Ang Pilipinas ay tinaguriang the only Christian nation in the whole Asia. The only Christian nation sa buong Asia, ang Pilipinas. Ngunit ito po ay makikita ninyo ang manifestation ng tunay na nandoon ang Kristyanismo sa lugar na yan, sa bansa na yan, sabi ng Biblia, sapagkat ang bansa na yan ay magkamit ng kapayapaan kung ang tunay na kaharian ng Diyos ay nandyan sa kanila. Ano ang
Romans 10:17, mga minamahal. Romans chapter 14, verse 17. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Yes, amen. Sagot po ng Roma Kapitulo 14, talatang 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Oh, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, may pagpamalaki ng mga tunay na mga anak ng Diyos na sila nga ay dumating na sa kanilang kaharian ng Diyos. Mayroon kayong kapayapaan. Mayroon kayong righteousness in the Holy Ghost. Mayroon kayong joy in the Holy Ghost. Meron kayong kagalakan sa Espiritu Santo. Meron kayong katwiran. Meron kayong kabanalan sa Espiritu Santo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nasaan ang sinasabi? The only Christian nation sa buong Asia, ang Pilipinas. Kung may totoong Kristyanismo dito, kung totoo na ang kaharian ng Diyos ay dumating sa ating pinakamamahal na bansa, wala na sanang drug addiction victims, walang mga drug addicts victims, walang mga posers, walang mga killers, walang mga nanghuhostage, walang gira, walang patayan. Dahil ang sabi ng Biblia, kapag kapayapaan ang maghari sa tao, pag-ibig ang iyong makikita sa kanya. So, mukhang walang katotohanan, mga minamahal. At sa ating mga Kristiyano, totoong hindi iyon ang ibig sabihin. Ang pagiging Kristiyano hindi dahil ikay madasalin, hindi po. Ang tunay na Kristiyano ay binagong totoo ni Kristo. May pananampalataya sa mahal na Panginoon. At mayroon siyang malinis na pamumuhay sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Amen. So ang sabi ng Biblia, righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yan ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Ebanghelyo, ang sabi ng Biblia, magkakalob ang Diyos na prinsipe ng kapayapaan sa taong tumanggap ng Ebanghelyo. Magkaroon siya ng kompletong kapayapaan, kompletong pagbabagong buhay, at magkaroon siya ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Manifestation dito, basa Marcos 16:15 hanggang 18. Ito po ang ating palatandaan na tunay na Ebanghelyo ang dumating sa inyo. Kaya ngayon, aming pinapapurihan ang mahal na Panginoon. Kahit mapasaan kayo, inyong galugarin, inyong halugugin ang buong Pilipinas, magtanong kayo ng mga member ng Jesus Miracle Crusade Ministry, ang itatanong sa inyo, pinagpala ako ng mahal na Panginoon, pinagaling ako ng mahal na Panginoon, binago ang aking buhay, nagkamit ako ng kapayapaan, meron akong kagalakan sa Espiritu Santo, purihin ka magpakailan-kailan pa man, mahal na Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Thank you, Lord Jesus. From the book of St. Mark, chapter 16, verses 15 to 18. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. And if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Glory. Amen. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalagip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsisiyawak ng mga ahas. At kung magsisinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan na hindi makasasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling.
Purihin ka, mahal na Panginoon. Palatandaan at mga tanda ng mga tunay na mga nakarinig ng purong Ebanghelyo ni Kristo. Sila'y magsipanalangin at sila'y magpatong ng kamay sa mga may karamdaman, magsigaling ang may karamdaman. Amen. Magsalita sila ng iba't ibang wika. At kung sila'y makakainom ng mga bagay na nakakalason o nakakamatay, hindi sila masasaktan. Hindi sila mamamatay. Ang sabi, sila ay manalangin sa may karamdaman, magsigaling ang may karamdaman. Palatandaan niya ng mga tunay na mga nakarinig ng purong Ebanghelyo ni Kristo. Anong sabi pa, mga minamahal? Ang sumampalataya at magpabautismo ay siya lamang lakipan ng mga palatandaan na ito. Amen. So maliwanag, kapag ang tao hindi sumampalataya sa purong Ebanghelyo, hindi tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, walang tanda na lalakip sa Kanya. Malinaw. Walang tanda sa mga hindi magsisampalataya. Naturalmente, kontrahin ito ng mga hindi sumampalataya. Kapag ang mga tao hindi sumampalataya, hindi nila makita sa kanilang buhay ang pagpapagaling. Kukontrahin nila ito. Ang sabihin sa demonyo ito. Ngunit saan kayo makakita? Mula Genesis hanggang Revelation, paniwalaan nyo. Pagkatas ang Marcos 16:15 ng 18, ialisin ninyo, hindi po tunay na paglilingkod yon sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag bawasan, huwag dagdagan ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat ito ay isa katuparan ng walang bawas, walang dagdag. Kaya pag dumating sa inyo ang kagalingan, mga himala, sampalatayanan ninyo at maging magala kayo sa dumating sa inyo ang kaharian ni Kristo. Ang kaharian ng Diyos, anong sabi? Lahat ng mga bansa, baliwala itong kapangyarihan nila. Tandaan po natin, lahat ng kapangyarihan na ngayon ay umiiral sa lupa. Pagmasdan ninyo, mga kapangyarihan ng mga rebelde, kapangyarihan ng kung ano-ano, mga nuclear weapons, lahat na ng powers, itong lahat ay sinabi sa ating mabasa, Isaiah 40 verse 17. Ang sabi rito, lahat ng kapangyarihan, dadaigin ito ng kapangyarihan na buhat sa ating mahal na Panginoong Kristo. Kaya sasabihin natin, mahal na Panginoon, ihinto ang ulan. Mayroon bang imposible sa mahal na Panginoon? Nangyayari sa atin. Mahal na Panginoon, buhay po ito ang patay. Kapag kalooban ng mahal na Panginoon, 3 araw ng patay, 4 na araw ng patay si Lazarus, binuhay muli ng mahal na Panginoon. Nangyari ba ito sa kanyang mga followers, sa kanyang iglesia? Dito, ilang beses na, 3 araw nang nandoon na sa isang room ng Amerika ang kapatid natin, Sister Linda Tolentino, at ang sabi ng kanyang mother-in-law, hindi ako makadalo sa Sunday, beloved evangelist, sapagkat yung aking daughter-in-law ay patay na. Kailangan makuha namin at mapuntahan kung ano nga ba, sapat kinu-question ito ng aking mga balae, kung bakit bigla na lang namatay. Kaya nandun pa sa ospital ang pasyente. At nung araw na yan, humingi ng prayer ang ating beloved sister. Nag-pray kami, mga minamahal. Himala sa lahat ng himala. After 3 days, tumawag kanyang mother-in-law sa Amerika. Ang sabi ng nakasagot na doktor, ikuniko kayo sa room ni Miss Linda Tolentino. Nung siya ay nakausap, ang sabi niya, Mama, ako ito na sinabi nilang patay na ako 3 araw. Binuhay ako muli ng ating dakilang Diyos. Hanggang ngayon, buhay ang kapatid na yan. Siya po ay may brain tumor at may tumor ang kanyang utak at yan po ang dahilan ng kanyang kinamatay. Ngunit ngayon, binuhay siya ng ating mahal na Panginoon. So ang kapangyarihan na ito ay laganap sa buong lupa. Walang anumang kapangyarihan sa buong lupa na kayang i-question ang kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Ating basahin, mga minamahal. From the book of Isaiah, chapter 40, verse 17. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing and vanity. Amen. Sa aklat po ni Isaiah, Kapitulo 40, talatang 17.
Lahat ng mga bansa ay parang walang anuman sa harap niya. Nangabilang sa kanya na kulang kaysa wala at walang kabuluhan. Yes. Lahat ng mga bansa, lahat ng kapangyarihan, isipin nyo na. Nuclear weapons, mga lahat ng mga inimbento nila ngayon na sa isang iglap, pag yan ay kanilang pasabugin ng isang bansa, mapipino yan. Ngunit sabi ng Biblia, lahat ng kapangyarihan na ito ay walang anumang kapangyarihan na makalampas sa kapangyarihan na nanggagaling sa mahal na Panginoon. Kaya kung nasa atin si Kristo, sinong laban sa atin? Karamdaman, mga kahirapan, kapighatian, mga vices na hindi nyo kayang labanan. Pag kayo nasa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon, makakalaya kayo dito. Amen. Kaya sabi, without the Lord, ye can do nothing. That is in John 15 verse 5. Kung wala ang mahal na Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya ang lahat ng tagumpay na nakamit ng ministeryong ito, pagpapagaling, pagpapala na tinamo ng lahat ng aming minamahal na mga kapatiran, kaligtasan at pagbabagong buhay, lahat ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Siyang may gawa nito, makaramdaman. Mayroon po dito mga minamahal, saklay po si Brother Winnie Miranda. Nariyan po ang kaniyang saklay. Sa unang krusada, makita ninyo siya'y halos hindi makatayong mag-isa. 2 saklay ang gamit ni beloved Brother Winnie Miranda. Ngunit sabi ng Biblia, ako ang Diyos na nagpapagaling. Ako sa Jesus na makapangyarihan sa lahat. Nung matanggap ng kapatid na ito ang ebanghilyong puro na mahal na Panginoon. Ngayon, narito na si Brother Winnie Miranda. Wala nang saklay, naglalakad na po ang ating kapatid na to. Tinatawagan natin ang kapatid natin, Winnie Miranda, habang siya naghahanda. Sabi ng Biblia, kung wala ako, wala kayong magagawa. Ano mang naisin mo, ano mang planuhin mo, kapag hindi ka samahan ng mahal na Panginoon, wala kang magagawa. Kaya nilang John 15 verse 5. The book of St. John, chapter 15, verse 5. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Amen! Praise the Lord! Juan Kapitulo 15, versikulo 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya, ay siyang magbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung wala ang Diyos, wala kayong magagawa. Pagmasdan ninyo, mga minamahal, ang kapangyarihan na mahal na Panginoon. Ang kapatid na ito, nung unang dumalo sa krusada, taglay niya ang 2 saklay. Mahina ang katawan. Ang antay na lamang ng kamatayan. Ngunit sabi ng Biblia, naparito ang ating tagapagligtas upang hanapin ang mga nawawala, upang pagalingin ang may mga karamdaman. Narito ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, nangangaral ng purong ebanghelyo upang hanapin ang may karamdaman, hanapin ang mga naghahanap sa Diyos at magkamit sila ng kapatawaran at kagalingan. Narito ang beloved Brother Winnie Miranda. Wala nang saklay. Nais kong lumakad po ang kapatid na ito dito sa may bandang harap. Nais kong lumakad siya ng patutuo sa buong lupa. Diyan po sa may simento, beloved Brother Winnie. Bumaba po kayo sa may simento. Narito po ang buhay na saksi sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Taglay ang 2 saklay. Ngayon pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Nais kong maglakad siya pabalik-balik dito sa harap. Yan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. 2 saklay ang taglay ng kapatid na yan. Ngayon, pinalakad ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Ama sa langit. Hallelujah! 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 Praise ye the Lord. Yan po ang sinabi ng Biblia. The nations that are not serving God. Ang bansa na hindi naglilingkod sa Diyos ay mapupugnaw, mawawasak. 60:12 ng Isaiah. Ang bansa na hindi naglilingkod sa Diyos ay mapaparang, mawawasak. Kaya hanggat hindi matagpuan ng bansang Pilipinas ang purong ebanghelyo ni Kristo, hindi ito magtamo ng kapayapaan. Magtamo lamang ng kapayapaan ng sino mang tao
kung kanyang matagpuan at marinig ang purong ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon. Ating basahin kindly, mga minamahal. From the book of Isaiah, chapter 60, verse 12. For the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, ye those nations shall be utterly wasted. That's right, amen. Sa aklat po ni Isaiah, Kapitulo 60, talatang 12, sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Ang mga bansa at lahat ng tao na hindi maglilingkod sa buhay na Diyos ay malilipol, mawawasak. Everybody say amen. Kaya nagsumikap ang mahal na Panginoon sa buong lupa. Preach the gospel. Ipangaral ang Ibanghilyo. Mateo 28, 19-20. Anong sabi? Ipangaral ang tunay na Ibanghilyo ni Kristo. Anong layunin na mahal na Panginoon? Upang ang tao ay magkamit ng kapayapaan, kaligtasan, at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Narito ang purong Ibanghilyo ni Kristo. Kaya nila ang Bible reader. From the book of St. Matthew, chapter 28, verses 19 to 20. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yes. Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 at 20. Dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. At sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Na narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Narito ako'y palaging sa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Kung ano? Kung gaganapin ninyo ang lahat ng aking mga utos, kayo'y aking pagpapalain. Kayo maging tunay na anak ko at ako'y maging Diyos ninyo. Kaya ang tunay na mga mananampalataya lamang ang may taglay na himala. Everybody say amen. Yung mga tunay lamang na mananampalataya ang nagkamit ng pagbabagong buhay, katiyakan sa buhay na walang hanggan, walang katakutan. Anong sabi ng ilan na mga hindi alam ang salita ng Diyos? Tatawaran pa ba ninyo ang puwersa ng ating mga military sa dako ng Mindanao? Mga minamahal, napakaliwanag pa sa sikat ng araw. Without me, ye can do nothing. 40:17 ng Isaiah. Isaiah 40:17. Ang lahat ng mga bansa, lahat ng kapangyarihan, walang makataglay ng higit pa na kapangyarihan sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nakita ba natin kung totoo na kayang-kaya ng ating military forces ang gulo sa Mindanao? Di sinsana ni isang sundalo ay walang masawi, walang casualties, both sides. Walang mga matay sa MILF group, Abu Sayyaf group, sa mga civilians, sa mga soldiers natin. Di sinsana, walang nangamatay sa bawat panig. Ngunit pinatunayan lamang na mga pangyayari araw-araw na walang kapangyarihan na makapagsugpo ng mga kaguluhan ito, kundi ang kapangyarihan na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Without me, ye can do nothing. Napakarami na ngayon ang ginawa na paraan. Nangamatay araw-araw. Evacuation centers punong-puno. Daan-daang libong mga evacuees ang nandyan ngayon. Salat sa pagkain, salat sa tulugan. Hirap na hirap sa buhay na ngaiwanan ang mga pananim. Patunayan lamang sa inyo ng salita ng Diyos na hanggat hindi mamagitan ang mahal na Panginoon, hindi masugpo ang kaguluhan sa buong lupa. Tanging si Kristo ang tugon ng lahat ng pangailangan natin. There is Jesus, is our dearest God and Savior. Siya ang ating kalasag, siya ang ating muog, siya ang ating matibay na pader sa ating pananampalataya. Siya ang makapuksa ng lahat ng kasamaan sa lupa.
Kaya sino ang tumatawad sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon? Anong winiwika sa mga taong may pananampalataya, nawawala na sa sarili, nalilipasan ng gutom, vice versa. Ikaw ang nalipasan ng gutom. Ikaw ang nawawala sa sarili. Dahil ang tunay na mga lingkod ni Kristo, sapat ang kanilang kaalaman sa salita ng Diyos. Subok namin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ngayon, nais naming i-challenge kayo. Kung totoong kayong may nagsasalita, may alam sa salita ng Diyos, lahat kayo mga preachers dito sa Luzon, kayo na nagsasabing magaling kayo sa salita ng Diyos. Kayong nagsasabi, memoryado ninyo ang Biblia. Bakit niyo pinababayaan magkandamatay ang ating mga kababayan, MILF group, Abu Sayyaf group, na sila'y mga matay na lamang na walang Kristo sa puso? Bakit hindi niyo ginaya ang ginawa ng aming mahal na ebanghilista? Irisgo niya ang kanyang buhay. 10 na mga nagpo-40 days na mga prayer warriors. Bakit niya nagagawa ito? Na kanyang ipasok noon ang kapangyarihan na mahal na Panginoon upang ang lahat na makarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon ay maligtas sa kamatayan, maligtas sa impyerno. Nasaan kayo? Na mga nagsasabing mahuhusay kayo ng mga ngaral ng mga mahal na Panginoon. Sobra ang inyong pagmamalabis. Wala kayong alam sa salita ng Diyos. Sabat mo alam ninyo ang salita ng Diyos, matutuwa kayo kahit hindi na nga kayo sasama na mayroong naglakas ng loob, ipinapakita ang kanyang pananampalataya upang maligtas, magkaroon ng kapayapaan ang ating mga kababayan sa Mindanao. Bakit galit na galit ang isa o dalawa na nandyan pa ang kolom niya sa dyaryo? Pinapakita niyang ministro siya o alagad siya ni Satanas. Si Satanas lang ang ayaw na makakilala ang tao sa Diyos. Ang mahal na Panginoon, beloved brethren, pag-ipasa, the Son of Man came to earth to save and to seek and to heal. That's those who are sick. Sa lahat ng mga nawawala ay kanyang hinahanap. Pumarito ang anak ng tao para magbigay ng buhay at kasaganaan ito. Ang dyablo pumarito para pumuksa, magnakaw at pumatay. Kaya tingnan nyo itong mga kunyari may alam ng salita ng Diyos. Tuwing ipapakita natin na ang mahal na Panginoon ay kasama natin, kaya natin, ayaw na ayaw nila. Kung maaari lang wag, sapagkat matatawaran ang kanilang kaduwagan sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi nag-aayon ang mga ito. Hindi ito mga tunay na mga alagad ni Kristo. Kung kaya't galit na galit, mag-atin ang ipakilala ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. So kung kayo ay tunay na mga lalaki kamo ng Diyos, kayo ay mga preacher, sumama kayo sa ating mahal na ebanghilista. Pasukin ninyo ang gulo sa Mindanao. Dalhan ninyo ng salita ng Diyos. Ikaw na nagkaroon ng kolom sa pahayagan, pumunta ka roon. Puro salita tayo, ating ipakita ang gawa. Anong bili at anong kahalagahan ng iyong pananampalataya kung walang gawa? Baog ang iyong pananampalataya. Kapag mayroong kang pananampalataya sa Diyos, dalhin mo ito sa tao at ngayon makikita ninyo ang laksa-lasang pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Silang lahat ay napalaya sa kapangyarihan ng dyablo at ngayon mga tunay ng mga alagad at mananampalataya na mahal na Panginoon. Beloved brethren, John 10 verse 10. From the book of St. John chapter 10 verse 10 and Luke chapter 19 verse 10. Amen. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. John chapter 10 verse 10. The thief cometh not but for to steal, to kill, and to destroy. God bless you, beloved brother Rom. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Lucas 1:10. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumugsa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Sa palagay niyo kaya, ang ginagawang hamon, challenge ng ating mahal na ebanghilista,
Masama ba ito? Sa panahon nila Moises, David, Solomon at mga patriarka, mga heroes of the Bible, si Naaman, isang general ng Syrian army, meron siyang kitong. Lahat na ng Diyos sa kanila, na inaakala nilang Diyos yun, hinahalugog na ni Naaman. Pinuntahan ang lahat ng uri ng mga Diyos-Diyos nila. Sabi ng Biblia, walang nasumpungan na kagalingan si General Naaman. Isang captive na batang dalagita, bihag, napunta sa Syria. At siya ay nakarinig, at siya ay nalaman niya na si Naaman ay may keto. Sinabi niya doon sa may bahay ni Naaman, bakit hindi niyo dalhin yan sa Israel? Mayroong propeta sa Israel. Amen! Agad-agad pumunta si General Naaman sa hari ng Syria. Sa siya'y paborito ng hari ng Syria. Gusto ng hari ng Syria, gumaling na si Naaman. Ang sabi niya, mayroon daw propeta sa Israel. Sinabi ng hari sa hari ng Israel, narito, papunta na dyan ang ang general ng aking army. Si Naaman, pagalingin mo siya sa kanyang keto. Nung mabasa ng hari ng Israel, anong gulantang ng hari ng Israel? Ang sabi niya, Diyos ba ako para magpagaling dito sa kanyang general na may ketong? Baka gumagawa lamang ito ng gimmick o paraan para magkagera kami. Ngunit sabi ng dalagita, dalhin ninyo, may propeta sa Israel. Nung marinig ni propeta Elisha, sa Jordan River, after that, sinabi ng propeta, magtamo ka ng kagalingan. Simple po lamang, maminamahal. Wala na po kung anong diagnosis dyan. Pumunta ka sa ibang bansa, magpa-opera ka, wala. Lumubog ka lamang na makapitong beses sa Jordan River at tanggapin mo ang kompletong kagalingan buhat sa mahalap. Nangyari ba? After na ginawa ni General Naaman, ayaw pa niya nung una. Ang sabi niya, ang daming magagandang tubig sa Israel. Mayroon dyan tubig ng Parpar, tubig ng Damascus, malilinis na tubig, matumpa ko sa maruming tubig. Marami ngayon ang taong ganyan. Ba't ganun pa ang paraan? Kailangan pa ko makinig ng Ibanghilyo. Andito naman ako sa aming parokya. Andito naman ako nagnonobena. Ba't hindi pa ako maligtas dito? Sabi ng Biblia, Jesus is the way. Jesus is the truth. And Jesus is the light. Si Jesus ang daan, si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang buhay. Walang reliyon, walang santo, walang santa na makapaligtas sa atin. Tanging si Jesus ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So dito tayo sa pagtuturo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Anong sabi? May propeta sa Israel. Nung dumating si Naaman doon, at tapos niyang gawin ang sinabi ng propeta, sinabi ng Biblia, pang 7 lubog ni Naaman, lumabas siya sa tubig at siya'y malinis na, kasing linis ng balat ng bata, pinagaling siya ng mahal na Panginoon. Glory, glory to God! Hallelujah! Yan ngayon ang pananawagan ng mahal na Panginoon. Magsilapit kayo sa akin. Kayo na nabibigatang lubha, kayo na may mga problema, kayo na may mga karamdaman, narito ako, handang tumulong sa inyo, handang magpagaling sa inyo. Kaso nga lamang ang sabi ng Biblia, sampalatayanan ninyo ang aking Ibanghilyo at kayo magtamo ng kagalingan. Amen. Ating basahin, kindly be like Brother Louie. 2 King chapter 5 verse 3 up to 5, 8 up to 10, 14 up to 15. Book. Aklat. 2 King 2 Kings, kaya lang mga minamahal. chapter 5 verse 14 to 15. That went he down and dipped himself 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh came again like unto the flesh of a little child, and he was clean. Glory. Verse 15. And he returned to the man of God, he and all his company, and came and he stood before him, and he said, Behold, now I know that there is no God in all the earth, but in Israel. Glory! Therefore, I pray thee, take a blessing of thy servant. God bless you. Ikalawang Hari, Kapitulo 5, talatang 14 at 15.
Nang magkagayoy lumusong siya at sumugbong makapito sa Hordan, ayon sa sabi ng lalaki ng Diyos, at ang kanyang laman ay nagsauling gaya ng laman ng isang munting bata, at siya naging malinis. At siya bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon at tumayo sa harap niya. At siya nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, Right, kundi sa hallelujah. Israel. Glory. Isinasamo ko ngayon sa iyo na tanggapin mo ang kaloob ng iyong lingkod. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Kumbinsidong-kumbinsido si General Naaman na doon sa Syria, ang daming magagaling na quack doctors, ang daming magagaling na manggagamot, ang daming mga naghihimala ng mga santo-santa, hindi niya natagpuan ang kagalingan. Nung siya dumating sa lalaki ng Diyos, sinabi ni General Naaman, ngayon na pagtanto ko na walang ibang Diyos sa buong lupa, kundi ang Diyos ng propetang si Elisha. Walang ibang Diyos, kundi ang Diyos ng propetang si Elisha. Dito sa ating kaguluhan na kinakaharap, hindi lamang gera sa Mindanao, ang lahat ng kaguluhan na kinakaharap ng buong lupa, ang sabi ng Biblia, ang prinsipe lamang ng kapayapaan na walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang siyang makapagtigil dito. Ngunit mayroong kondisyon, kagaya ng binigay na kondisyon ng propeta ng Diyos kay Naaman, lumubog ka na makapito. Dito naman ang kondisyon ngayon, be born again. Ye must be born again. Kailangan may panganak na kayo muli. Ang sabi, ba't kailangan ba? Yon ang paraan ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoon. Kaya lahat muna isasampalataya sa tunay na ebanghelyo, maniwala at gawin bago kayo pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Sa lahat pa ng ating manunood, mga minamahal, aming pong buong pusong inanyayahan kayo. Huwag niyong kaligtaan na inyong panuorin ang gawain ito. Narito tayo sa mahuling araw, na lipos na ng kaguluhan ng buong lupa. Ang sabi ng Biblia, pag nakita ninyo mga palatandaan na ito, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ngayon ay maliwanag pa sa sikat ng araw. Malapit na ang pagbabalik ng Diyos sa lupa upang kanila nang husgahan ang tao na naglilingkod sa Kanya at hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ngayon ang araw na inyong kaligtasan. Ngayon ninyo isipin ng makalibo o hindi mabilang na pag-iisip. Kailan kayo magbalik loob sa Diyos. Narito na ang mahal na Panginoon. Tumutuktok sa inyong mga puso. Tumutuktok sa pintuan ng inyong mga tahanan. Inyong pakinggan ang boses ng Diyos. Gusto niyang lahat ng tayo makapagsisi at makapagpabalik loob sa mahal na Panginoon. Ang pagsisisi ay dalawang bagay. Ang pagtalikod sa kasalanan at ang iyong paglilingkod sa Diyos. Kailangan pag ikay maging tunay na born again Christian, hindi mo na balikan ang luma mong pagkatao. Ikaw ay susunod na at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. God bless you, brethren. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Sumaatin ang kanyang pagpapala, dakilang biyaya at magliligtas. Purihin magpakailan-kailan pa man ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal, habang